Magandang araw po. So, isa na naman pong makabuluhang video ang ating gagawin ngayon. Ito po ay tungkol sa coordinate system o yung tinatawag na Cartesian plane, na kung saan aalamin natin ngayon kung ano ang tamang coordinates ng mga dot po na ito. So, itong mga ito. Then, kung saan po silang coordinate o quadrant matatagpuan. So, ito po yung pang grade 7 na topic na pwede din po ito sa grade 8. Okay po. So, una po natin gagawin ay hahanapin natin yung ordered pair nitong dot na ito. So, paano po siya hahanapan ng ordered pair? Okay. So, unang-una, aalamin po muna natin kung ano ang tawag sa linyang ito. Okay? So, ito po, mula dito hanggang dito, sa gitna po ay 0. Pakanan po, mula sa 0 pakanan, puro po yan mga positive. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang so on. Then, mula po sa 0, pakaliwa, sila po ay puro negative. Now, itong linya pong ito, ang tawag po dito ay, ito po ay x-axis. So, x po siya. X-axis. Okay po. Then, ito na pong linya na mula sa taas pababa, na kung saan mula sa 0 o tinatawag nating origin. Pag sinabing origin, nandun po ang 0. So, mula po dito, pataas na may mga numbers na 1, positive po yan, 1, 2, 3, and so on. Mga positive po mula dito sa 0 pataas. Then, mula naman po sa 0 pababa, puro po sila mga negative. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. Basta pababa po sila, puro po sila mga negative. Now, so, saan po ang, o ano po ang mga coordinates ng point na ito? Okay. So, unang-una, para po natin mahanap ang eksaktong coordinate po niya, titingnan po muna natin yung x-axis. So, ito po yung x-axis. So, saan po siya tumapat itong period na ito, itong dot po na ito? Okay, kung matitrace po natin, tuwid na tuwid po siya, nasa 1 po siya tumapat. So, unang-una, so ilalagay po natin dyan 1. Okay, yun po yung unang coordinate po niya. Then, kasunod, ang last na pares niya, ay titingnan po natin dito sa y-axis. So, ang tawag po dito, mula dito sa taas, pababa, ang tawag po niya mula dito hanggang dito po sa ilalim hanggang dito po, ang tawag po sa kanya ay y-axis. Okay po. So dito x-axis po mula dito hanggang dito. So x-axis po siya. Then dito naman hanggang dito ay y-axis. Okay? So next, titingnan po natin ang y-axis niya. Saan po siya tumapat? So pag sinabing y, ito pong linyang ito. So, saan po tumapat itong dot na ito? So, ititrace po natin, tuwid na tuwid po siya, tumapat po siya sa 1. So, ibig sabihin, ang kaano po niya, ang kapares po niya ay 1. So, ibig sabihin, yung x, ito po yung value ni x, at ito po yung y. So, unang-unang hanapin natin ay value ni x. So, unang pares po ay x, ang pangalawa ay y. So, si x po, hanapin po natin dito, saan po siya tumapat? So, dito din po sa 1. Then, kasunod, ang y po ay 1 din po. So, dito po. Dito po siya tumapat. Kaya, ang ordered pair po niya ay 1 and 1. So, positive 1 and positive 1. Okay po. Now, sunod. Ito po. Ano naman po ang ordered pair niya? So, unang-una, hanapin po natin si x-axis. So, sulat po natin si x at saka si y. Now, sino po si x? So, x, ito po dito. Nandito po ang x. So, saan po siya tumapat ito? So, pagka binaba po natin ang linya, dito po siya tumapat sa gitna ni 2 at saka ni 3. So, ibig sabihin, sa gitna. So, 2.5. Tama po. So, kanyang gitna po ay 2.5. So, yan ay 2.5. Okay po. Then, saan naman po siya tumapat? Sa y. So, y-axis po tayo.
ito po yung y. So, saan po siya tumapat? So, dito po sa, so 3, 4, so sa gitna din po siya. So, ang kanya po ay nasa 3.5. Okay po. So, ang ordered pair po natin ay 2.5 and 3.5. Kasi nasa pagitan po tumapat. Okay po. Now, ito namang nasa taas, saan po siya tumapat? So, iti-trace po natin. X po muna ang hanapin natin. So, dito po. So, ibaba po natin. So, saan siya tumapat? So, nasa pagitan ni 1 at saka 2. So, ibig sabihin ito ay nasa 1.5. Now, dito naman po sa y-axis, so saan siya tumapat? So, sa pagitan po ni 7 and 8. So, ibig sabihin, nasa 7.5. So, yan po yung kanyang ordered pair. Okay, so dako po tayo sa kasunod. Dito po tayo sa baba. Now, ano po ang ordered pair po nito? So, tulad po ng dati, uunahin po natin si x-axis kung saan po siya tumapat. So, tumapat po siya sa 2. So, yan po ay positive 2. Then, sa baba naman, sa y, so ito po yung y, hanggang baba. So, kitang-kita po natin, tumapat po siya sa negative 1. So, ibig sabihin, negative 1 na po dito. Okay po. Then, ito naman po, saan po siya tumapat? Sa x po. Titingnan natin ang x-axis. So, nandito po sa pagitan ni 3 and 4. So, ito po. So, ibig sabihin, nasa 3.5. Then, ang y naman po, itong pataas po, pataas pababa. So, siya po ay tumapat sa negative 2. So, ibig sabihin, nasa negative 2 siya. Then, ito naman po, ay ang x po niya ay nasa 3 at 4 pagitan. So, 3.5. So, ito po ay nasa 3.5. Then, dito po sa y-axis, ito po ay nasa negative 4. So, negative 4. Then, ito namang point po na ito, so, tumapat po siya sa pagitan ng 2 at saka 3. So, ibig sabihin, nasa 2.5. At saka, sa y-axis po, itong linya pong ito, so siya tumapat po sa pagitan ni 5 at saka 6, ni negative 5 at negative 6. So, ibig sabihin, siya po ay negative 5.5. Okay po. Okay, so dito po tayo, kasunod. So, ito po, saan po siya tumapat? X po muna, unahin natin. So, ito, tumapat sa pagitan ng negative 4 at saka negative 5. So, ibig sabihin, ito po ay negative 4.5. At saka, si y naman po ay nasa pagitan ni negative 5 at negative 6. So, that is negative 5.5. Okay po. Then, ito naman po ay x po natin ay nasa pagitan po ni 4 at saka ni 5. So, that is negative 4.5. At saka kay y, nasa pagitan ni negative 2 at negative 3. So, that is negative 2.5. Then, dito po. So, dito po muna tayo. So, siya po ay tumapat kay x. So, nasa negative 2. So, ibig sabihin, negative 2. At kay y, nasa pagitan ni 7 and 8. So, that is 7.5. Saka ito naman po, nandito sa x niya ay pagitan ni negative 4 at negative 5. So, that is negative 4.5. At saka, sa kay y naman po ay napagitan din po ni 4 at saka 5. So, ibig sabihin, nasa pagitan ni 4.5. Okay. Ito naman po, ang x na ay tumapat po kay negative 4. So, dito po. Ito po yun. Kay y naman, ay kay 1. So, ibig sabihin, 1. Okay. So, kung mapapansin nyo, mayroon pa po tayong mga dot dito. So, unang-una, paano po makuha ang dot
paano pa makuha ang mga ordered pair sa mga dot na tumama po sa linya. So, hanapin din po natin si x. Unang-una kay x. So, tumapat po siya sa, yan po ay 0. So, ibig sabihin, ito po ay tumapat sa 0. At ang y, ito po dito ay nakay 1, 2, 3. So, nakay 3 po siya tumapat. So, ibig sabihin, si x po ay 0. Then, si y, ito po dito, ay nakay 3. Then, ito po ay, ang x po niya ay 0. Sa y naman po ay 0. So, ibig sabihin, ang kanya pong ay 0 and 0. Ito. Kasi po, nasa mismong intersection po siya ni x and y. Pag sinabing intersection po, doon po sila nagbabangga. So, ang origin po, ang kanya pong ordered pair ay 0 and 0. Then, meron pa po dito. So, ito naman po, si x po ay nakay 5. So, ito po ay nakay 5. At ang y po, ito po yung y. Saan po siya tumapat? Sa 0. So, ibig sabihin, 0 po. 0 po siya. Okay. So, 5 at 0. Then, ito naman po. So, x po niya ay 7. Then, ang y, saan po siya tumapat? Kay 0 din po. So, 7 at saka 0. Then, dito po, so saan po siya tumapat sa x? So, x po ay 0. So, ito po ay 0. At ang y ay, dito po, so tumapat kay negative 4. So, 1, 2, 3, 4. So, negative 4. So, yan po ay negative 4. At ito naman po, ay nakay 0 pa din si x. At saka kay y, ay nakay negative 6. So, negative 6. At dito naman po, ito. So, ang x po niya ay 1, 2, 3. So, nakay negative 3. At ang y po ay, saan siya tumapat? Nakay 0. Okay. So, ito naman po, ang x po niyan ay negative 7. At ang y po ay, so 0 pa din. Okay. So, ganyan lang po ang paghanap ng ordered pair po ng mga dot. Na kung saan, itong mga period na nandito po, mula dito po, itong nasa linya at sa hanggang linyang ito, ay puro po sila positive. So, ito po yung quadrant 1. So, ang tawag po dyan ay quadrant. So, first quadrant po yan. Then, dito naman po, ang x po dito ay negative na. At ang y ay puro positive. So, ito po yung second quadrant. So, ito po yung una, pangalawa. At dito naman po, na kung saan si x ay puro negative, si y din po ay puro negative. So, ito po yung third quadrant. At itong huli po, na kung saan si x ay positive at si y ay negative, ito po yung panghuling quadrant. O that is fourth quadrant. So, ulitin ko po, sa first quadrant, puro po sila positive. Si x po dito ay positive, si y po dito ay positive. So, first quadrant po yun. Ang second quadrant ay si x ngayon ay negative na, since negative 1, negative 2 na po yan. So, x din po ito dito. So, x po ito dito, na kung saan ang mga value ni x ay puro negative. At ang kapartner niya ay si y, na kung saan si y ay puro positive. So, second quadrant po yon. Dito na po sa baba, si x ay negative, si y also is negative. So, puro na po negative dito. So, kung saan, puro sila negative, ang tawag sa quadrant doon ay third quadrant. At ang last quadrant, si x ay positive, si y ay negative. Fourth quadrant po yun. Okay po? So, first, second, third, and fourth quadrant. Na kung saan, para na po mahanap natin ang ordered pair ng mga dot dito, uunahin po nating hanapin si x. Ito pong x dito kung saan po siya tumapat. Tulad po nito, tumapat po siya sa 1. So, ibig sabihin, yung x mo dito ay 1. At ang y dito, ito po yung y.
tumapat po siya sa 1. Kaya ang order pair po dyan ay si X ay 1, si Y ay 1. So, 1 and 1. Puro po sila positive. At dito naman po, si X po, itong dot pong ito, si X ay tumapat sa 3.5. Pagitan po niya 3 at 4. So, 3.5, positive po. At ang Y po niya ay tumapat sa negative 4. So, negative 4. Okay po. So, thank you po.